Katanying Jerry Dos por Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por Dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Inalis na ng Supreme Court ang temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy NCAP ng MMDA. Nilinaw naman ni Attorney Camille Ching na ang naalis na TRO ay para lamang po sa MMDA. Habang mananatili itong may bisa para sa mga ordinansa ng local government units. Ayun. Ayon pa kay Attorney Ching, bagamat agaran ang implementasyon ng NCAP, partial lifting lamang ang TRO at ipatutupad sa ilang pangunahing lansangan. Partikular sa EDSA Yan. at sa C5 na sakop ng resolusyon ng MMDA. Ikinatuwa naman ng MMDA ang muling pagpapatupad ng NCAP na inaasahang magpapalakas sa pamamahala ng trapiko sa kahaba ng EDSA at iba pang major thoroughfares, lalo na at sisimula na ang malawakang rehabilitasyon ng EDSA na posibleng magresulta ng mas masikip na daloy ng trapiko. Isyu ng bayan, katotohanan, Dos por Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Narinig nyo ba itong latest na lifting ng TRO ng No Contact Apprehension Policy? Matagal-tagal din itong natenga sa Supreme Court kung batsero, ano? Actually, hindi yan ang desisyon na hinihintay lang natin sa Korte Suprema eh. Oo. Hindi lang yan. Kasi nag-oral argument pa nga dyan eh. Oh, tama, nag-oral argument pa rito. Ang Tapos tagal-tagal ano na to, po yan. partial lifting. Oo. Aha. Tapos ang binanggit dito sa pambungad natin ay yung MMDA lang. Yes. Yung sa LGUs, Oo. yung mga LGUs na nagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy, Oo. abay, hindi kayo kasama ha.
So hindi pa rin pwedeng lalo na yung mga LGUs na may kakontratang private company na nagpapatupad ditong nag-install ng mga naku, nasa na kaya yung mga camera nun? Buhay pa kaya yung mga gumagana pa kaya yung mga camera na yan? Nakahoy na yun ng kung sino-sino. Oo. Bagamat marami nga hong issue at dapat na ayusin dito ho sa NCAP, lalo na do sa LGUs. Oo. Di ba dito nung mapag-usapan natin 'yan, anong taon ba natin pinag-usapan 'yan? Mga 2019 ba? 2019, 2020. Di ba? Hindi, andito na tayo sa DZRH Ang nun. TRO ng, ito, basahin ko lang kung bachero yung background nito. Ang TRO ay inilabas ng Supreme Court noong August 30, 2022. 2022. Oo. Ayun, no. Inilabas po ng matapos ang ilang buwan pagpapatupad nito. Implementasyon nito ng mga LGUs. Marami po ang mga nagreklamo dito, pero marami ding natuwa. Maraming natuwa, maraming nagreklamo. Ang karaniwan namang reklamo diyan yung limbawa naglagay ng camera do sa lugar na sira-sira yung kalsada. Tapos uhulihin ka ng stepping on the line. Stepping on the baseline. Wala naman line. Wala naman line. Tapos umiiwas yung motorista dahil lubak. Dahil sa grabing lubak. Swerving daw 'yon. Swerving daw 'yon. Yung camera kasi, meron siyang linya talaga do sa meron siyang invisible line sa kanya. Sapagkat yun ang standard sa buong mundo, dapat merong linyang ganun. May linya yung camera. Pero yung kalsada walang linya. Kaya yun ang pangunahing problema. Saka bukod doon, kumbachero, ang reklamo, masyado daw mataas yung multa. Napakamahal. Wala kang kamalay-malay, naipon mo na pala yung multa mo. Hindi ba merong mga kababayan tayo na kung ilang pun libo ang naging penalty. Sabi niya, bakit wala naman nang uhuli sa akin? Hinuli ka nung camera. Ngayon, hindi naman na niya makontest, kumbachero, sapagkat hindi naman siya sinasabihan. Dahil yung sasakyan pala niya ay nakapangalan pa dun sa unang may-ari. Nakalimang salin na pala. Hindi ba? Yun po ang problema. Kaya ito po ay napakaganda. Ako personally, kumbachero, naniniwala tayo na kung papaano siyang gumagana sa ibang bansa, gagana din dito kung maaayos yung iba pang mga kanugnog na problema. Complex kasi yan tulad nung nabanggit natin. Ginagawa na ng LTO, kaya lang nagreklamo naman tayo, na kapag ikaw ay nagbenta ng sasakyan, may particular period na dapat ay isalin mo. Maisalin na. Ang registration sa bumili. Hindi ba? Tapos pagka naisalin na, kung gumawa naman ng kalokohan yung bagong may-ari, dun sa address niya, ipapadala yung ticket o yung violation. Hanggang ngayon ay isang pangarap pa rin po yung sitwasyon na yan. Basic siya, no, kumbachero? Doon lang sa pagsasalin kasi, kumbachero, ay napakahirap ng proseso. Tama. Makailang beses na rin nating nakausap diyan ang LTO, si Assistant Secretary Vigor Mendoza. At sabi niya may mga ginagawa sila. Hanggang dapat mapabilis. Lalo na yung highway patrol, yung macro etching pang kailangan pa-etching kaya. Echos nyo. Ililipat mo na nga lang. May mga pamamaraan kayo na pwedeng gawin na sa madaling paraan yan. Ang totoo no, kumbachero, yung magugulat ka sa HPG. Ito, magagalit mga taga HPG. Bagong biling sasakyan. Galing sa kasa. Galing sa kasa, binenta sa first buyer. Okay. Hanapan mo ng HPG. Yung galing sa kasa. Nagulat nga ako, meron pa lang requirement na gano'n, nire-require sa mga kasa. Sabi ko, anong kaguluhan ito? Hindi, kaya may mga tama ka, kumbachero.
yung paglilipat lang ng registration na yun. Ginagawang it's complicated. Oo, pwede namang simple lang simple. Dapat i-simplify na yan yung pamamaraan na ganyan. Ayun, yun yung isang problema nun. Tapos yung pangalawa, siyempre hindi naman lahat ng lugar ay may camera. Yung angulo. Yung angulo. Yung angulo, halimbawa dito sa lugar na to, ang angulo ay tumuntong ka sa linya. Doon pala sa kabilang camera, ang layo mo pala sa linya. Parang referee ng basketball yan eh. Hindi ba? So, kailangan pa ng merong i-contest pa dapat contest, yan. Oo. Pero ayun ito, masalimuot nga. At dapat magkaroon ng yung kumbaga magkaroon lang ng standard, isang policy lang o isang standard lang sa lahat. Hindi yung dito sa Manila bawal lang stepping on the line. Pag tumawid ka lang ng Quezon City halimbawa hindi pwede yan. So malilito ngayon ang mga motorista. Dito mas malilito pa dito eh. Sa QC pwede kang lumipat ng linya. Pagdating dito sa hindi pwede lumipat. Hindi, ito pala kung batsero. Meron palang petisyon, urgent ex parte motion for partial lifting of TRO na inihain si MMDA. So si MMDA lang ang naghain. May 8 lang to kung batsero. Bago mag-eleksyon. Bago lang. So humirit siguro, inip na sila. Nanawagan sila sa Supreme Court sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Sir, Your Honor, baka nakalimutan nyo na kami, andito pa kami. MMDA. So sumunod siya, piniliwanag nila na meron silang study na ginawa. Ito, babasahin lang natin kung batsero. Recent data reveal the urgent need to reinstate the MMDA's NCAP to strengthen these traffic enforcement efforts. Since the issuance of the TRO, the MMDA's CCTV cameras have recorded around 833,097 traffic violations as of the end of April. Kumbaga kahit na may TRO, pinagana pa rin nila. Gumagana pa rin. At nakikita nila yung daming takot-takot na mga violations. 833,000 violations, kumbatsero. Kaya nga. Tapos, sa taon lang daw na to, in March of this year alone, 12, Engineer Tony Nanggel, 12,566 traffic violations were documented, well above the 9,500 average monthly traffic violations prior to NCAP suspension. So dumami yung kumbatsero, yung mga traffic violators. Yung mga lumalabag sa ito March 12,566. So ibig sabihin nung alam na may camera, Tumino. Hindi, kaya mga taga Supreme Court, baka pwedeng wag lang lifting ng TRO ang gawin ninyo. Magdesisyon na po kayo dito. On the merits. Lalo na dito tungkol sa MMDA. Kasi itong sa MMDA ay sa kanila mismo ito. Sa kanila mismo. Walang kakontratang private company. Yung sa mga LGU, kung masakali man na i-lift na rin yan, dahil kailangan din naman talaga na meron ho niyan, magkaroon lang ng isang sistema lang, isang policy lang. Hindi yung paglilipat ka lang, pagtawid-tawid mo lang sa mga bayan dito sa Metro Manila, iba-iba. Yan lang color coding, magkakaiba tayo rito sa Makati at sa kung saang ibang lugar. Dapat sa buong Metro Manila, isa lang. Jerry Ba at Anthony Taberna. Bagamat nagtuturo tayo sa mga bata na anak, kailangan meron tayong integrity. Ibig sabihin, ikaw ay magiging tapat, may nakakakita man o wala. Dapat. Gagawin mo ng maayos ang iyong mga tungkulin nang may nakakakita man o wala. Huwag kang gagawa ng masama, may nakakakita man o wala. Ayan. Ganun din po ang gusto sana nating mangyari sa lahat ng tao. Lalo na sa traffic. Ito, kapag kayong mas malaki ang dating na pakiramdam mo may nakakakita sa iyo lagi. Ito nga yung NCAP. Ito nga yung NCAP. Kaya buti na lang naalala natin to. Parang NCAP. Sabi
may nakakakita sa iyo sa taas. Ayun, Yun ganun. yung literal na may nakakakita sa iyo nasa taas. Camera. Camera yun. May kinalaman ba ito sa inaasahang Carmageddon? Naku. Ito, banner story po ng Manila Bulletin. Grabe. Brace for Carmageddon. Kailan ba yan, kumbachero? Ito raw po ay dahil sa pagsisimula ng EDSA rebuild in mid-June. Kalagitnaan daw po ng June ay sisimula na itong rehabilitasyon ng EDSA. Nako. Paano nga ba gagawin natin dito? Ha? Ano nga? Malaking... May narinig ako kanina, binabalita ni Kuya Angel na may kahilingan na ilibre muna ang pagdaan sa Skyway sa panahon ng rehabilitasyon ng EDSA. Pwede. Total naman, bago na ang TRB Executive Director. Alam mo ba? Sino ba ang Executive Director ngayon? Kahapon lang, nag-o-taking na si Aba? dating LTO Chief J.R. Tugade. Aba, Siya sa TRB, nasa Toll Regulatory Board. Executive Director siya, kumbachero. Baka, kaya lang, siyempre, dapat kailangan kausapin nila yung may-ari. Yung may-ari. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Siyempre. Dahil yan, may kontrata yan. Tama. May malaking puhunan dyan. Kumbaga, pwedeng dumaan sa Skyway, pero meron pa akong isang naisip. Total naman, pakiusap ang pag-uusapan dito. At ito, mas matindi, gobyerno lang ang magdedesisyon dito. Tanong mo kung sino? 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 Si MRT. MRT. Yan. Si MRT, mag 50% discount kayo sa MRT, sa pamasahe. Para wala na sasakay sa kotse. Ayun, ako. Ayun. Baka naman pwede ang mga ganyang pamamaraan na yan. Ayan. Pwedeng bang makaisip ng ibang mga pamamaraan dyan? Pero kailangan na hong gawin talaga tong rehabilitasyon ng EDSA. At yung sinasabi natin na yung kung totoo ba, kung pwede ba talaga na magkaroon ng elevated EDSA. Ayan, ituloy na yan dahil yung i-rehabilitate mo man ang EDSA. Pag natapos man, palagay na natin natapos. EDSA, kahit ubod na ng kinis niyang kinis na mukha namin ni kumbachero. Yung EDSA na yan, yung traffic dyan hindi na mababago. Lalo pang lalala yan. At lagyan mo man ng camera yan, takot-takot na camera yan. Wala pa rin mangyayari dyan. Talagang ganyan. Makikita lang natin na makikita kung anong sitwasyon sa EDSA sa pamamagitan ng mga kamera ng NCAP na yan. Pero walang maitutulong yan para mapaluwag ang daloy. Ang basyero ng bayan, Katanying, Jerry, Beno! Ang tunggak na oras. Meron nga pala nag-text yan, kumbachero. Sabi, madalas kayong laging mali ang time check ninyo. Hindi na naging tama ang time check ninyo. Ayusin nyo nga. Nagalit. Ito na. Ang tunggak na oras. 20 minuto. Ito na. 21 minuto na. 21 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga. ACS Balita. Susunod na. Sa ACS Balita, walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, May 21, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 70 anyos na lola, matagumpay na nakarating sa tuktok ng Mount Apo.
Election campaign material sa Quezon City gagawing eco bags. Pagpapakumbaba ni Pangulong Bongbong Marcos at kahandaang makipagkasundo sa mga Duterte, pinuri ng mga senador, VP Sara, deadma naman. Anumang act of disrespect sa soberanya ng bansa, hindi daw papayagan ng Pangulong Marcos. DOTR humirit ng libreng Skyway Toll sa panahon ng rehabilitasyon ng EDSA. At 2 paslit patay sa sunog sa Bacolod City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, umani ng papuri mula sa netizens ang 70 anyos na lola na kinilalang si Lola Leticia Sobebe. Sino? Leticia Sobebe. Ito si Ate Lorna yan? Mukha nga eh. Mula sa Misamis Occidental. Matapos matagumpay nitong marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa bansa, ang Mount Apo. Ayan, kumbachero, nakita mo ba yung picture? Ayan, oh. Aba, nakapula matindi. pa. Oh. Kitang kahit Tinan mo nga para na mga parang nasa gilid ng dagat ah. Para na mga parang sirena. Sirena yan. Si Lola Bebe, si Lola Leticia Sobebe. Ang Mount Apo ay may taas na halos 3,000 metro. At ang maakyat ito ang kanyang pangunahing goal. Ang maakyat ito ang kanyang pangunahing goal. Tulad ng ibang Pinoy mountain climber. Ayun. Nag-viral si Lola Leticia noong Lunes hindi lamang sa kanyang ginawa kundi sa kanyang kakaibang estilo. Habang nasa tuktok ng Mount Apo, binago ni Lola Leticia ang kanyang hiking gear sa isang matingkad na kulay rosas na Pilipiniana. Ayun nga, kaya pala suot ang isang kwintas na perlas sa kanyang leg. Ayan o. Sa kanyang leg. Yan parang sirena siya. Oo. At masayang nag-post para sa kanyang pictures. Ayan, ha? Ang Mount Apo ay matatagpuan sa Mindanao, sa hangganan ng Davao at North Cotabato. Ayon sa ni Kuya Angel yan. Oo. Kaya nga nakita niya yung mga ibang umaangkin na raw ng parte ng Mount Apo eh. Sabi ni Kuya Angelo. Actually, kaya medyo umiika si Kong Angel ngayon. Nahirapan siya sa hiking nung nakaraan eh. Hindi, ano yun? Arthritis yun. Gout yun, gout. Iniligtas ko na nga eh, sa kwentuhan eh. Kailangan ano tayo, Kuya Angel, tapat tayo rito. Nagsasabi tayo na totoo. Ayon sa Trail Adventures, ang Mount Apo ay may difficulty level na 7/10. At tumatagal ng 3 araw bago ito marating. Ayun. Congratulations, Inang. Lola Leticia Sobebe. Alas 6:30 na umaga, laktiampwa. Dr. Jessica D, tanghali na. Gagawing eco-friendly bag o tote bag ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga election campaign materials na nakolekta mula sa Oplan Baklas Operation matapos ang kampanya nitong 2025 midterm election. Ayon kay Richard Santuile, head ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works, may 2 klase silang nahakot na campaign materials. Ang iba ay sira na at ang ilan naman buo pa. Ang mga buong campaign posters ang dadalhin nila sa iba-ibang opisina at kanilang partner organizations, habang ang mga sira ay itatapon sa landfill. Nakipag-partner din ang Quezon City sa isang local designer para gawing eco o tote bag sa mga campaign posters, katuwang ang mga persons deprived of liberty. Oras na mabuo, maglalaro sa 399 to 499. Aba, naglaro pa kayo ha? Maglalaro mula 399 hanggang 499 pesos. Ang presyo nito depende sa laki at disenyo, habang ang pinakamalaki naman ay 699 at ang special edition tote bag o yung may unique na disenyo ay 800 pesos. Tinan mo, hindi pa nga nagagawa, may presyo na. Yan ang matindi, yan ang planning. May presyo na kaagad. Talaga naman.
Alas 6, yan ang patunay na may pera sa basura. May pera sa mga basura. Yan. Di ba, sa maraming pagkakataon, talagang napakalaki ng pera sa basura. Ako, sinabi mo pa, lalo na yung nakakuha ng kontrata sa basura. Ayun! At yung nakakuha ng komisyon sa basura. Lalo na yung mayor na... Tama na, mahaba na. Alas 6:32 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Saludo ang Bicolanong si Senate President Cheese Escudero sa pagiging mapagpakumbaba ni Pangulong Bongbong Marcos at kahandaan nitong makipag-ayos sa mga Duterte. Ito'y matapos sabihin ng Pangulo sa kanyang podcast ang pagiging bukas sa pagkikipagkasundo para sa mas magampanan ang tungkulin ng pamahalaan. Kinatigan din ni Escudero ang panawagan ng Pangulo na isang tabi ang politika at ituon ang pansin sa mga pangangailangan ng taong bayan, pati na rin ang pag-amin nito sa pagkukulang ng gobyerno. Hingan rin si Senator-elect Ping Lacson sa kabutihan ng puso ng Pangulo o hanga rin na anya'y nagpakita ng pagiging tunay na tao at leader. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang pahayag ng Pangulo ay nagpapakita ng kanyang pagiging ama ng bansa. Suportado naman ni Senator J.V. Ejercito ang kahandaan ng Pangulo na makipag-ayos sa mga Duterte. Alas 6:33 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Deadman naman si Vice President Sara Duterte at wala pa ring reaksyon sa naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas siya sa rekonsilyasyon sa pamilya Duterte. Sa podcast interview kay PBBM, sinabi ng Pangulo na ayaw niya ng kaaway dahil marami na siya nito at sa halip ay nais niya ay kaibigan. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na nagpahayag na si PBBM ng kanyang saloobin ng pagiging bukas sa pakikipag-ayos, ngunit hindi ito magiging posible kung hindi willing ang kabilang kampo. Alas 6:33 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Hindi papayagan ng Ilocanong Pangulo ng Bansa na si Pangulong Bongbong Marcos ang anumang act of disrespect laban sa soberenya ng Pilipinas. Sa talumpati sa ika-27 anibersaryo ng Philippine Navy, sinabi ng Pangulo na tuloy ang kanyang administrasyon sa pangangalaga sa maritime zones ng bansa, kasabay ang mahigpit na pagpapatupad sa maritime rights na naayon sa international law. Mahigpit din ang bilin ng Pangulo sa Philippine Navy, bantayang mabuti ang teritoryo ng bansa, partikular ang West Philippine Sea, laban sa mga pilit na umaangkin nito. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Ang Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:35 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Umirit si Transportation Secretary Vince Dizon sa San Miguel Corporation na i-waive ang toll sa ilang bahagi ng Skyway sa panahon ng rehabilitasyon ng EDSA na nakatakdang magsimula sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Ayon kay Dizon, hihilingin ng DOTR sa pamamagitan ng Toll Regulatory Board na isaalang-alang ng SMC ang kanilang panukala. Nilinaw po ng kalihim na ang hirit nilang libreng Skyway toll ay sasaklaw lamang sa mga piling bahagi na maaaring maging alternatibo sa EDSA. Saan Ano ba ba? yung parte ng EDSA na kaya nga kailangan nating makausap si Chairman Don Artes ng MMDA. Bakit ba naging mahirap nang kausapin ngayon si Chairman Artes? Hinaharangan niyo bang makausap si Chairman? Oo, napakabait niya si Chairman eh. Sino ba yung mga ayaw humaharang kay Chairman? Meron bang Nagbabawal ba? Binabawalan ba si Chairman binabawalan niyo ba magsalita? si Chairman? Ang bira ka mo kayo ha. Hindi, andyan na raw. Pwede na raw. Mamaya. Sige. Kakausapin natin. Kala ko, gusto nyong, ano tawag doon? Cordon sanitaire? Wag ganon. Si Chairman, kabait-bait na tao niyan eh. Talaga, oo. Isang tawag mo lang dyan, tapos may mga kasama kayo dyan. Walang ka-artes sa katawan yan. Bakit? Pinagkakait nyo ba sa amin si Chairman? Gusto nyo sa inyo lang si Chairman? Amin din yan. Chairman namin yan. Ayun.
Nabatid na sa DOTR Secretary na magsisimula ang unang bahagi ng repair work sa Roas Boulevard at magtatapos sa Guadalupe, Makati. Susunod! Dito po! Ayan, kuha tayo mamaya ng detalye pa mula sa MMDA kay Chairman mismo. Yan. Tungkol dito sa NCAP at dyan sa rehabilitasyon ng EDSA, kung ano mga pamamaraan, paano maiibsan ang inaasahang napakatinding traffic sa pagsasaayos ng EDSA. Sa pagpapatuloy ng CS Balita. alas 6:37. This time check is brought to you by Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit, mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:42 ang ating oras. Carmageddon nga ba ang mangyayari sa atin? Sakaling sa mid-June, sa pagsisimula ng rehabilitasyon ng EDSA, anong paghahanda ginagawa ng MMDA? Si Chairman Don Artes, nasa linya natin. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang morning po, ka Jerry, ka Tonying, at sa inyong taga-subaybay. Ako lang po ay hihingi ng paumanhin, wala naman pong nagko-cordon sanitaire sa atin. Kahapon lamang po noong tumatawag po ang ating mga kaibigan sa media, hindi po kami makapagbigay kasi ng statement dahil wala pa po kami idea kung ano po yung ilabas ng Supreme Court. Kaya po medyo nasunog po kasi kami dati nung una pong na-TRO kasi yung NCAP. Hindi naman po kami kasama sa petisyon, hindi rin po kasama sa tini-TRO. Nagpa-press con po yung dating chairman at sinabi na, hindi kami kasama sa NCAP. So, nung nalaman po ng Supreme Court na, meron pala kayo. So, kasama na kayo sa video. Isinama tuloy. Nadamay tuloy. Pero ngayong kasama na kayo, kayo pala, ang MMDA pala, Mr. Chairman, ay nag-file ng petition dito lang sa Supreme Court? Opo, yung Friday po yun before elections. Kami po ay nag-file ng urgent motion sa Supreme Court para i-lift po yung TRO sa NCAP ng MMDA. Ang sinay po naming reason dyan ay one, yung rehabilitation po ng EDSA. Pangunahin po. Dahil sinabi po namin doon sa aming urgent motion, which we filed through our lawyer in Office of the Solicitor General, na kailangan po namin yung NCAP dahil po kung physically mag-a-apprehend kami ng lahat ng violations dyan sa EDSA, makakadagdag pa po yan sa pagsisikip ng daloy ng traffic. Imagine niyo paparahin yan. Minsan may pagkakalo, i-issuean ng ticket. Minsan, alam naman po natin, hindi naiiwasan yan. Or may mga instances na mag-bribe or magsusuhol, so magne-negotiate ng amount. Nakakabagal po yan sa daloy ng traffic. Unlike po kung may NCAP, hindi na po namin physically ihuhulihin. Through CCTV cameras na lang. Pangalawa po, na sinite naming reason kung bakit pwede nang i-lift yung TRO ng NCAP ng MMDA, ay dahil may bago po tayong guidelines sa panghuhuli po sa NCAP na sa amin pong palagay ay na-address na yung mga concerns po ng petitioners. And third, yung single ticketing po naman natin na-address na rin po yung concern ng mga petitioners regarding exorbitant penalties po. Binabaan na ito, Chairman, yung mga penalties, yung mga fine? Yes. Standard na po sa 20 common violations. So ito pong lifting ng TRO,
Hindi lang po ito pang EDSA, hindi lang po ito pang C5, Chairman. Saan-saan pa ho ito? Opo, doon po sa lahat ng karsada natin na under sa jurisdiction, may 7 major roads po kasi tayo na under po sa jurisdiction ng MMDA. Kasama na po dyan ang EDSA, C5, Commonwealth, Ortigas, Ross Boulevard. Yan po ay nasa jurisdiction. Kasama po ang mga mabuhay lanes. So, lahat po yan ay mako-cover po ng NCAP. Lalong-lalo na po pag ni-rebuild po ang EDSA, kailangan po namin gamitin ito po mga mabuhay lanes natin na medyo nasa loob na. Pero under pa rin po ng ating jurisdiction. Alam mo, mabuti kinlaro nyo po yun kasi dahil nga sa hindi naman kasama sa lifted na TRO, yung sa mga LGU, yun parang sakop na rin ng ibang LGU yung mga mabuhay lanes. Ayun. So yung mga loko-lokong traffic violators doon, lalo na yung mga recidivist, ay hindi pwedeng magpalusot doon sa mga mabuhay lanes. Sakop nyo pa rin pala yun. Yes po. Kasi po ang mabuhay lanes may kahit na po hindi siya part ng 7 major roads ay kasama po yan sa jurisdiction po ng MMDA. Dahil alternatibong ruta po yan na kailangan namin clear kasi kailangan po namin ikalat yung mga volume na sasakyan na maapektuhan dito sa EDSA. Kasama po ba sa NCAP o yung, di ba, pag sinabing NCAP, may camera yan. Kasama ho ba yung mga traffic enforcers ng MMDA na nambabaril na gano'n? May kamerang, yung may speed, may gun. Speed gun. Kasama po yan sa ano. Kasi considered as physical apprehension. Iyan, actually, kasi nandun po mismo yung ating enforcer. So, in effect, physical apprehension naman po yan. Although, yung atin pong may sa EDSA po, meron na po tayong mga AI cameras dyan. Pero ang kagandahan po, dito po sa ating bagong NCAP guidelines, kahit po AI ang nanghuli ng violator, yung pong ating mga empleyado na dati po sila po yung nagno-note ng violation at nag-i-issue ng ticket, i-review po yung pong hinuli ng AI camera para to make sure na talagang tama yung panghuli. Kasi alam naman po natin ang AI, medyo stricto po yan Yes. Kung ano po pinoprogram nyo. Ng AI na yan. Yun na yun. Yun na po yun. Like kunyari, bawal pong mag-change ng lane. Paano kung may obstruction? Umalis ka ng lane, tapos bumalik ka naman. Minsan po kasi yun yung isa sa mga reklamo. Nahuhulihin ka pa rin. Hindi po tama yung panghuli dahil may obstruction nga po. Di ba po? Tama po. So, yan po ay kahit makapture po ng aming CCTV camera at yung AI, i-review po automatic. Lahat po ng issuehan ng ticket through our AI cameras ay i-review po ng ating mga empleyado before po, pag na-confirm lamang po na talagang nag-violate, doon lamang po namin i-issue yung ticket. Paano po ma-i-issue yung ticket? Napag-usapan kasi namin ni Kumbachero kanina, kung yung mismong violator yun yung car owner at siya nagmamaneho ng sasakyan, no problem. Madali. Alam natin yung address nun pero hanggang ngayon po problema pa rin po, Chairman, yung hindi nililipat yung registration, yung ownership kahit nabenta na ng ilang ulit yung sasakyan. Meron na ba kayong naisip na solusyon doon? Apo, meron po tayong agreement with LTO at yan po ay palalakasin pa namin. Kausap ko na po si Sec. Bigor Mendoza at saka si Secretary Vince Dizon. Ang isa po diyang solusyon namin ay pag may mga violation po yung sasakyan na naka-attach, kasi na-charge po natin dyan yung plaka, hindi po yung driver's license. Hindi niya po marirenew yan. Ang registration po ng sasakyan. At amin po pinag-uusapan na yung may mga violation po na hindi na nakarehistro, dapat po namin hulihin at i-impound. Kailangan po namin mag-impose ng stricter penalties para po dyan. Kasi marami rin po kaming napupunan na expired yung rehistro. So amin pong kinukonsider na pag-expire yung rehistro, hindi siya dapat nasa karsada. Tama. So pwede pong automatic na i-impound
yung pong mga sasakyan na expired yung rehistro. So, yan po yung isa sa mga aming mga pinag-aaralan na kahit naka-charge po sa plaka, kung hindi binabayaran yung penalty or hindi naiilipat sa tamang tao, baka pwede po namin impound automatic yung pong mga ganyang violation. Bukod ho dun sa AI, nasabi nyo i-review naman ang mga tauhan ng MMDA at kung sakaling sobrang higpit ni AI, meron ho bang kung gustong i-contest ng driver? Paano yan? Meron ba kayong sistemang nakaayos? Yes, isa po yan sa feature po nitong ating NCAP guidelines na pinadali po natin yung contest mechanism. Kung tingin nila, inuli sila ng AI, ni-review ng aming mga tauhan at despite that, ang tingin nila ay mali yung aming pagkakahuli. Meron lamang po sa aming website na form. Hindi nila kailangan pumunta sa MMDA, hindi kailangan na affidavit. Form lamang po ang kailangan nilang i-file, i-fill up, i-file sa amin. At on that basis po, amin pong irurule yung kanilang pag-contest. Kasama po yung exact footage. Pag nag-decision po kami, ipapadala namin yung exact footage ng pagkakahuli sa kanila to prove na talagang nag-violate sila. Yung kasing yung malaman mo kaagad na ikaw ay nahuli, walang problema makukontest mo yan kung batsero kung talagang hindi ka nagkamali. Pero halimbawa, ang registration ng sasakyan mo 3 years from now pa. Naku po. Nakaipon ka na ng isang damakmak na violation. Doon nga lang sa isang taon, hindi mo na alam kung ano yung ginawa mo nung violation na yun. Kagabi nga, hindi ko alam ang ginawa ko. yun yata talagang problema, Chairman, no? Yung malaman nung inaakusahan yung kaso laban sa kanya para siya parang yung normal sa husgado, no? Malaman kaagad. Kaagad. Opo, isa sa ano po namin yan na maipadala unang-una ng mabilis yung notice of violation. Pero ang nagiging problema po, kung hindi updated yung pong information sa LTO address, nung may-ari na sasakyan. Kasi po, minsan lumipat na or nakapangalan pala sa ibang tao pa. So, siyempre po, nagbabase kami doon po sa datos ng LTO. So, isa rin po sa siguro uupuan namin ni Asik Bigorian kung paano nila hihigpitan na talagang, I understand, mag-impose na po sila ng penalty for that para po ma-update yung mga records. Kasi nga po, isa sa plano po namin, tulad po sa ibang bansa, pag nag-violate ka, yung owner po na sasakyan nakaka-receive na ng text Ayun, Kagad-agad. Tama. Pero yan po ay magagawa lang namin kung updated po yung information. Like, meron pa silang number sa kanilang registration nung nag-register sila. Naibigay po ba nila yung number nila para right there and then, pagka-approve po noong citation, ma-text po namin sila na katunying yung kotse na may plate number na ganito ay nahuli for ganitong violation. Iba ho kasi yung nalalaman kaagad para nagtatanda rin yung driver. Matututo. Hindi magbabiolate. Kumbaga, madadala. At tatandaan na niya, andito pala yung camera. May camera pala dito. So at least, mag-iingat na siya. Kasi feeling nila, especially ngayon, siyempre nasanay na nakakalusot sa amin, tinuloy-tuloy po namin yung pagmamonitor ng mga violations. Talaga pong 4-5 ulit na tumaas yung violation. So, mukhang sanay po yung ating mga kababayan na, nakakalusot naman ako dahil walang nakakakita. Walang nagbabantay. Kanina na nakikita enforcers po talaga ay marami pong hindi sumusunod. Kanina nga po, Chairman, binabasa namin yung pinadala yung data sa Supreme Court. Mula pala nung nilabas yung TRO na ito, pero tuloy-tuloy naman yung pagre-record ng camera ninyo ng mga violators, ano?
Ang dami nito. Halos 1 million tong violation na to. 800. Napakarami po. Oo. One ban po, if I recall it na right, nasa 40,000 violation. Sa taon lang na to? Per month po yan. Per month. Per month. Ayun, tingnan mo Sus na. Mariano ka, Indo, grabe. No? Iba talaga, Pero yung- nung may NCAP, nung bago mag-TRO, Less than 10,000 po sa aking pagkakatanda. so bumabait, Wala. bumabait talaga ang tao. Kapag Pag alam niyang may si nakakakita. Big Brother andot nakatingin. Oo. Yun lang speed gun, Chairman, na kaya ako nabanggit yun. Nung alam natin, alam ng mga dumadaan sa Commonwealth na doon sa taas ng pedestrian overpass na andun lagi ang pwesto ng may speed gun, at paglagpas mo ron may susunod pa doon sa Kabisado mo, kabisado ko yan. kabisado mo, Sa araw-araw na pagdaan sa Commonwealth. Pero nung mawala ang NCAP, pati yun nawala, Chairman Pati ba yun kasama? Ganon? Sa akin pong pagkakatanda, yung pong ating ini-install or na-install na camera po dyan sa Commonwealth ay may speed detection na rin po. So, makikita na rin po ng CCTV cameras natin kung nag-overspeed. Chairman, nananakot ka lang naman yata. Baka naman tinatakot mo yan. na. You can visit po. Ang ating pong command center ay napaka-high-tech na. Hindi, alam mo, you can visit and we can give you a briefing po. Kumbachero, ito, totoo yung sinasabi ni Chero. Nakapunta ako sa kanilang Command Center. Command Center. Actually, pinagmayabang sa akin ni Chairman Artis. Talaga naman pwedeng ipagmayabang. Ang ganda. Ang ganda nung kanilang Command Center at napakadaming location ng camera. Pati sa tapat ng bahay mo, nakita ko nga. Pwede bang malaman mamaya, Dapat po, Chairman, kung nasaan lahat yan? Jerry, huwag niyo pong ipapakilala sa akin yung inyong mga misis dahil baka po ipahanap kayo sa akin at malaman po saan kayo pumupunta. Kukunin ko pa naman ang listahan kung saan nakalagay yung mga camera na yan. Marami. Pero makakatulong yan, hindi lang sa traffic, Chairman, kundi pati sa krimen, di ba? Sa crime prevention. Yes. Opo, tayo po ay may koordinasyon sa mga iba't ibang law enforcement agencies. In fact, from time to time po, pumupunta sila sa atin to request CCTV footages. Minsan po na co-coordinate sila sa atin for monitoring purposes, lalong-lalo na po pag may mga malalaking okasyon or mga pagdidiwang tulad po ng traslasyon at iba pa pong mga rallies. So, tinututukan po natin yan kasi meron din po tayong mga deployable cameras na pwede pong idalhin kahit saan. At namomonitor po yan real time sa ating pong command center. At ganoon din po, meron po tayong 100 na body-worn cameras na nakikita rin po real time yung footage sa ating sa ating command center. Ganun din po yung audio na naririnig po. So, ganun po tayo ka-high-tech. Nakita ko yung mga baha, di ba, Chairman? Yung pagka may mga kalamidad, talagang kitang-kita doon, yung mga umaapaw na ilog, kitang-kita dyan sa inyo pong command center. Okay, mapunta naman po tayo sa totoong topic natin. Tama na yung pasakalye. Yung EDSA Rehab, Chairman, finally, meron na palang, ito yung pinagpaliban may eksaktong date na pala at ano ba gagawin ng gobyerno para naman hindi kayo araw-araw na namumura ng tao. Sigurado yan kahit na ang ganda nung gagawin, pero magagalit yung nata-traffic. Apo, nagkasundo na kami Katonying ka Jerry noong huli namin pagpupulong na second week po ng June. Sisimulan po yan. Ang target date po ay late night ng June 13. Magsisimulang mag-mobilize yung po mga gagawa na sa EDSA. Although yung po details ng construction, magkakaroon po kami ng press con or press briefing sa Lunes, 9 o'clock, para po ipaalam sa ating mga kababayan, unang-una. Uy, naputol.
Naputol si chairman. Kung kailan main topic na natin, naputol. Sabi siguro, puro kayo pasakali. Sige, balikan natin na Yuel, si chairman mamaya. Napaka-importante. Andito na si chairman. Mahaba kasi yung EDSA from Caloocan to Pasay. Alin ba yung uunahin? Alin kaya yung uunahin? Na-rehabilitate. Chairman? Yung pong sa uunahin, mas mabuti po, baka magkamali po kasi ako, pahintay na lang po sa Lunes. Dahil sa press con po namin, divided po sa tatlo yung discussion. One, yung pong construction, which will be discussed by DPWH Secretary Manny Bonoan. Yung pong mga augmentation sa public transport, yan po ay didiscuss ni Secretary Vince Dizon. At yung traffic management plan po, ako po ang magdi-discuss niyan. So, pahintay na lang po sa Lunes. Pwede ko pong i-assure sa inyo, ito po ay aming pinag-isipan, pinilanong mabuti, kaya po rin may mga delays. At alinsunod po sa kautusan ng ating Pangulo na kailangan po minimum 2 weeks ma-inform po yung ating mga kababayan dito po sa gagawing rebuild ng EDSA para po maplano nila yung kanilang biyahe. At ganoon din po, pinag-utos po ng ating Pangulo na i-minimize as much as possible yung pong epekto sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa commuters noon pong pagre-rebuild ng EDSA. So, marami naman po tayong ilalatag sa Lunes na mga mitigating measures na sa tingin po namin ay makakatulong ng malaki para hindi po magkaroon ng Carmageddon sa EDSA. Opo, so sa Lunes yan. Pero panghuli na lang, Chairman, yung NCAP ay kailan? Effective today? Ngayon ba? Lunes po. Lunes din. Sabi naman po ng Supreme Court, pwede na pong implement immediately yung lifting. Sa Monday. So, pero para to give proper notice, lalo po sa mga pasaway, bibigyan ko po sila ng opportunity na magbagong buhay. Ay, teka, pahabol nga din pala. Baka pwedeng sa website ng MMDA ay mailagay nyo na rin yung mga nahuli, Chairman. Para halimbawa ako, dumaan ako ng EDSA, hindi ko alam kung naka-violate ako. Titingnan ko na doon sa website ninyo para alam na rin ng isang motorista, malalaman niya kagad kung nahuli siya ng camera. Pwede ho ba yun? Ano yung privacy nun? Data privacy? Hindi mo namin ipinopost, pero meron po kami na ina-update lang kasi na medyo na outdated na po. Yung may huli ka, ite-text nyo lang po o ilalag nyo lang po yung plate number nyo. Makikita nyo kung may huli. Ayun, sa text pala yun. Na lang, para pwede yun, para PM is the key. Magre-reply sa iyo ang MMDA. Huli ka. Huli ka. Naputol ulit si Chairman. Anyway, maraming salamat po. Thank you, Chairman Don Artes, ang pinakamayamang chairman ng MMDA. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class. Por dos. Ay, Engineer Tony Nanggel, 1 minute after 7:12. 7:13 ang ating oras. Engineer Tony Nanggel na nag-golf na naman ba? Nag-golf na naman. Panayang palo. Sino ba ho ang pinapalo ninyo? Mas madalas daw na hindi raw naman na pumapalo. Mas madalas daw na nagpapapayong lang sa mga good girls with bad habits. Sa mga umbrella girls. Magandang morning kay Kuyang Manny Palomo, ang Pangulo ng Wesleyan University, nakasama niyang namamalo dyan sa Kabanatuan. Ayan. Ay, si Attorney Gary De Castro, sabi niya, the question is why did violations increase when NCAP was suspended?
when actual apprehension was not prohibited. Violations probably increased because there were no enforcers in sight. Hindi, marami kasing hindi mo naman mababantayan lahat. Hindi kaya bantayan ng tao eh. Sa dami ng mga pasaway ng mga driver. Totoo 'yun. Pero dapat talaga ayusin din. Wag yung lumitaw na parang naghahanap buhay lang yung AI na yan. Baka sobrang baka may commission din yung AI na yan. Baka may commission yung AI kaya lahat hinuhuli. Hindi ba ang sakit dati, ewan ko kung hanggang ngayon umiiral pa, may commission yung enforcer. Yung legal yung legal na commission yung enforcer mula doon sa kanyang hinuli niya. Dapat Bukod alisin na yun. Wala diba? Na dapat yun. Dapat yung yan punta talaga lahat sa gobyerno kapag may mga tsaka yung mga glaring violations lang talaga, yung mga paglabag sa batas trapiko na delikado, makakalikha ng pinsala sa buhay o makamamatay. Pero yung mga simpleng no hitting below the belt, stepping on the baseline. Stepping on the baseline. Alisin nyo na yun. Wag na yung overspeeding yan. Number 1 yan. Yun, dami nang napatay niyan. Dami nang napatay yung violation na yan. Kailangan basta ito, yung mga Pilipino naman ay kapag nasa ibang bansa, sumusunod pag may nang huhuli. Huwag ka nang pumunta sa ibang bansa, kumbatsero. Sa Subic lang. Hindi ba? Pumunta ka ng Subic. Wala namang enforcer Tumitigil sa intersection. Kahit walang nakatingin. si Parkon ngayon na kung magsisingit ganun na lang. Pero pagdating sa Subic, tumitigil sa kanto. Kailangan talaga natin na yung enforcement ng mga traffic rules ay maipatupad talaga ng totoo. Kumbaga nasa isip at diwa at nakatatak sa isipan ng isang nagmamaneho. Sabi ni Attorney Raymond Ventura, tama. At maganda rin naman 'to sinabi ni PPA General Manager Jay Santiago, kumpatsero. Pati ba sa mga barko may NCAP na rin? Meron na yata sa dagat. Maganda sinabi niya yung pinag-uusapan natin kanina. Sabi niya, tayo na lang ata ang nagma-macro etching and stencil. Yan na nga. Yung macro-etching na yan. Paano kaya mag-stencil ngayon, lalo na yung mga electric vehicles? Wala namang engine number. Yung mga chassis number, kailangan baklasin mo pa yung interior ng sasakyan. Kaya talagang out of this world mga outdated na yung marami nang pinatutupad sa atin Hindi mo alam kung pag nagkakapirahan na lang pampahirap para pagkapirahan. Sabi ni Ma'am Ellen Pulido, Ka Jerry, sana din yung mga motorcycle i-regulate at hulihin. Grabe sa gitna, sumisingit. Ma'am Ellen, baka naman pwede natin pag-usapan yan. Ako naman nagmumotor din. Mainit naman. Kuya nga, Magiting Engineer Magiting baka pwedeng share the road. Share the road. Yung lane splitting. Tiyempohan niya yung mga kamote talaga yung bang talagang hindi na halos makasingit, sumisingit pa, tinatamaan sa side mirror. Isisiksik pa. Ay, nako. Talaga naman. Hindi ba? At magandang umaga kay Tata Ador, Kong Ador Plato. Magandang morning. Magandang morning. Oy, si Engineer Tony Nanggal nagpadala ng picture. Engineer, pwede bang turuan nyo na rin kami maglaro? Oo, parang papunta na kami dyan, ha? May pinadalang picture. Ito nga. Tingnan mo nga naman, Papunta na kami, Engineer. Handa mo na yung batotay dyan. Ay, Ka Jerry Labasan, magandang morning. Tatamaan tayo sa mga pagka ganito mga kaya pala ang hihilig nyong hindi kayo uma-absent sa paglalaro ng golf, ha? Oy, ang ating malakas promo ay andan daw sa Barangay Ligas, Malolos, Bulacan. Aba. Saan ba yan Barangay Ligas, Sherwin? Ang tagal kong tumira dyan sa San Marcos, Kalumpit, Bulacan. Barangay Ligas. Hindi ba saan dyan pa malapit sa UP yan?
Oo. Yung may Dito krus. yan Yung sa may krus. QC yan eh. Krus na ligas. Iba pala yun. Saan ba malapit yan para mapuntahan ka? Malapit ba sa BSU yan o doon sa Bicat? Bulacan College of Arts and Trade na naging Bulacan State University na. Nag-aaral ka ba ng college? Nag-aaral ako ng electronics doon, kumbatsero. Nag-vocational ka pala doon? Nag-vocational ako doon. Magandang umaga kay Kuya Jerry Espidillon at kay Ate Sally dyan sa Nueva Vizcaya. Kumusta rin ba si Kuya Randy Bauto dyan? Ayos ba tayo dyan? ASEC Assistant Secretary General. Ngayon lang talaga tayo nagkaroon ng ganyang posisyon eh. Assistant Secretary General Eli Cruz ng Department of Justice. Magandang morning. Kumusta Sabi niya, mga lupa dyan sa Department of Justice? Karoon masyado mahingi muna. Kailangan maikamada muna natin. Yung macro etching ng PNP Crime Lab ay to prove na hindi tampered yung engine and chassis numbers ng vehicles bago mailipat ang ownership sa new owner. Ayun, yun ang kasi naging problema dati. Meron talagang nagtatamper kumbatsero. May etching. Mga karnap, mga nangangarnap, tapos nagbebenta ng mga karnap vehicles, mga parts. Pero pwede naman po baka yun. Baka magawa na ng paraan yan. General, pwede naman po sigurong mas mabilis ang proseso. Mas mabilis ang proseso. Yung nagkabentahan na nga eh. Bayad na eh. Bayad na, bayaw. Meron na nga deed of sale, kaya lang open. Deed of sale, kaya lang ayaw mailipat dahil katakot-takot ng requirements. Katakot-takot, pahirap eh. Kaya yung iba, ayoko na. Kaya mo na hanggang sa masira na sa sasakyan. Di bali nang mahuli yung dating may-ari. Yun din pala ang gusto mangyari. Magandang umaga at happy birthday kay Redane Manansala. Happy birthday at magandang umaga kay Kuya Bong Aguilar ng Makati. Kuya Els Bartolomeu, magandang morning. Si Jay Gomez sa London. Ito, ang tagal nang nasa London eh. Lagi pang tumitingin sa mga pangyayari dito sa atin sa Pilipinas, lalo nitong may kinalaman sa NCAP. Sabi niya, ang tanong saan sa kamay ng LTO ang binabayad na sa rehistro sa mga sasakyan. Oo. Talaga, may bayad naman tayo talaga sa rehistro. Hindi nga lang rehistro, yung insurance. Marami. Yung no show na yung smoke belching. Yung smoke belching. Non-appearance. May bayad yun eh. Di ba? Isang problema pa rin natin yan. Non-appearance, anak ng bakang dalaga. Dami nating problema. Atty. Raymond Ventura, magandang morning. Happy birthday daw kay Kuya Leomar Siguban. Ang pagbati ay mula kay Kong Roy Loyola. Nandyan daw sila sa Buso-Buso, sabi ni Eric Dastas. Okay. Sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. Ha? Tanghali na pala. Tanghali na pala. 22 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 2026 National Budget tututukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Planong lumahok sa BICAM budget deliberations. No contact apprehension policy muling ipatutupad ng MMDA sa Lunes. Matinding traffic. Inaasahan sa pagsisimula ng EDSA rehabilitation sa Hunyo. Senator Ping Lacson tinangging nakipagpulong kay VP Sara. Department of Education may shortage na 30,000 teachers nationwide.
Tatlong anak sinunog ng nanay bago sinilaban ang sarili sa Bulacan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. 7:23 ang ating oras. Dahil sa matinding depresyon, sinunog ng isang ina ang tatlong anak, paslit na anak bago sinilaban din ang sarili sa loob ng kanilang bahay sa Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Kwento ng kapitbahay na kapag salita pa ang 6 na taong gulang na anak ng suspect bago ito namatay at ikinuwento ang ginawa ng kanilang nanay. Joseph, Sa kwento ng bata na panganay sa tatlong anak, binuhusan sila ng gaas at saka sinindihan bago kumuha ng paint thinner ng ina at sinilaban naman ang kanyang sarili. Bago naganap ang insidente, nagpa-blatter pa sa barangay ang ina para ireklamo ang mister at ang pakialamero nitong biyanan. Nako, napilit silang pinag-aaway na mag-asawa. Ayun, nako po, inang. Matapos magpa-blatter ay tsaka nito isinagawa ang krimen na hinihinalang dala ng matinding depresyon. Isang ina ang inaresto ng NBI dahil sa online sexual exploitation nito sa dalawang anak na menor de edad sa Mabalacat City, Pampanga. Na-recover sa mismong tahanan ng sospek ang 4 na smartphones at isang laptop. Na-turn over na sa City Social Welfare and Development Office ang mga menor de edad na biktima. Ayon sa NBI, gumawa ang suspect ng on-site live preview gamit ang isa sa mga na-recover na cellphone na kumpirmadong naglalaman ng sexual o child sexual abuse or exploitation materials. Patay ang 2 paslit sa sunog na sumiklab kahapon sa Barangay 1, Bacolod City. Huli na nang madiskubre ng mga bombero ang mga sunog na bangkay na magkapatid na edad 8 at 6. Samantala, isa namang 63 anyos na lalaki ang nasugatan sa sunog na nagsimula pasado alas 2 ng umaga matapos magkaroon ng brownout sa lugar. Hinihinalang ang napabayaang kandila ang dahilan ng sunog. Inaasahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila kapag sinimula na ang planong rehabilitasyon sa EDSA sa kalagitnaan ng Hunyo, bahagi ng paghahanda ng bansa sa gagawing ASEAN Summit sa susunod na taon. Isinapinal na ng DOTR, DPWH at MMDA ang mga plano para sa EDSA Rebuild Program batay na rin sa direktiba ng Pangulong Marcos na gawing komportable ang biyahe ng mga commuter at road users na araw-araw bumabaybay sa lugar. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ang mga unang lugar na maapektuhan ng rehab ay mula sa Rojas hanggang Guadalupe. Pinayuhan nito ang mga motorista na humanap muna ng mga alternatibong ruta upang hindi maabala sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko. Tiniyak ng MMDA na mas maayos na ang ipatutupad na No Contact Apprehension Policy o NCAP matapos alisin ng Supreme Court ang Temporary Restraining Order. Sa panayam ng DZRH kay MMDA Chairman Romando Artes, kinumpirma nito na AI pa rin ang manghuhuli ng mga violations pero mabibigyan na ng konsiderasyon ng mga motorista lalo na kung hindi nila kasalanan ang paglabag sa trapiko. Like kunyari, bawal pong mag-change ng lane. Paano kung may obstruction? Yun, umalis ka ng lane, tapos bumalik ka naman. Minsan po kasi yun ang isa sa mga reklamo. Nahuhulihin ka pa rin. Hindi po tama yung panghuli dahil may obstruction nga po. Di ba po? Tama po. So yan po ay kahit makapture po ng aming CCTV camera at yung AI, i-review po automatic. Lahat po ng issuehan ng ticket through our AI cameras ay i-review po. Ayun, si Chairman Don Artes na ang sabi ito ho'y sisimulang ipatupad sa Lunes. Kaugnay niyan ay hiningan ng reaksyon ni Giselle ang mga taxi drivers, ilang mga motorista sa pagbabalik ng NCAP. RH15, Giselle Recaport. Kaming Giselle! Jerry Katunying, ikinatuwa ng ilang taxi driver at motorista ang pagbabalik ng no contact apprehension sa mga pangunahing lansangan.
Ayon sa mga nagkapanayan natin, kailangan ng distriktong patakaran na yung kabi-kabila mga aksidente sa kalsada na pumapatay. Totoo ba yan? Totoo ba yan, Giselle, na ikinatuwa nila? Oo, napakinggan ang tinanong natin. Talaga naman, ha? Oo. Ang sabi kasi nila, Jerry, madidisiplina na rin daw sa wakas yung mga kapatid driver na bara-bara sa kalsada na at magkakaroon na daw kasi sila ng takot na magkaroon ng sangkatutak na mga violation. At dahil alam daw kasi ng mga motorista na may surveillance kahit walang mga enforcers, magiging mas maingat at susunod daw sila sa batas trapiko kagaya ng tamang speed limit at pag-overtake. Mapipigilan na rin daw yung mga hindi makatarungan na apprehension na kadalasang nauuwi sa lagayan o hingi ng pabor. Sabi naman ng ilang taxi driver, maski raw kasi sila natatakot sa mga kamote driver, lalo na dito sa bahagi ng EDSA na parang palagi raw na nakikipagpasintero na lang kay kamatayan. Bukod dyan, dahil digital na raw yung sistema, maliligtan na yung trapiko, dahil hindi napaparahin pa yung mga violators. Pakinggan natin yung mga naging bahagi ng ilan nating panayam. Pabor ako, maraming madidisiplina ng mga motorista. Medyo mangingilag sila sa mga violation na gagawin nila. Kaya kasi sa dami ng mga motor ngayon na nakamote. Ang daming aksidente kasi. Puro sila yung pasaway dito sa EDSA, lalong-lalo na sa EDSA talaga. Kahit saan na sumisingit. Mula dito sa EDSA, Pasay City, ito si Giselle Ringoport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Balita! 7:30, alas 7:30 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Nako, putol-putol. Sama ng signal. Labas ng konti, labas ng konti. Napuputol. Ako na konti na radyo ayan, nag-feedback. Ayan, okay. Tatay, bakit sumapang bata? Kasi po, may tapos ako sa gilid ng karsada, kaya sumapang bata. Sumapang bata. Yun pala, hindi pang bata. Ala ko, sinumpa eh. Hindi po, sumapang ako bata. Sumapa. Dati kasi pare lang, sumapa lang. Nung lumaki, pinagparte, sumapang bata, saka sumapang matanda. Yun naman dalawang baryo. Dalawang baryo to sa Malolos. Sa Malolos na ng Malolos, Bulacan. Pero nakatutok sa Giselle, sa radyo. Kuya, ano nyo? Kuya Frank de Cruz. Kuya Frank, dahil nakatutok ka sa Giselle, anong kwento mo kanina? Bata ka pa lang? Bata pa lang po ako, nasa nakikinig sa yung star. Saka yung announcer ko ron, si Rick Radam. Inabutan pa Rick Radam. Dahil ako po rin naman, dito meron ka 1,000 pesos! Ano po, thank you. At saka meron ka pang DZRH grocery! Yay! Ano po? At siyempre DZRH t-shirt. Pato yun po ang kapag DZRH. Maraming pong salamat. 2x2. Mandikato din. Maraming salamat po, Kuyang. Maraming salamat, Kuya. At siyempre sa mga nagsimula ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kailan susunod nating winner sa DZRH Malakas promo. Aking serving para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development.
Binuksan na po ito noong Feb 1 at sali na, lalo na po yung mga amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, lahat ng layo ng photo contest ngayong taon ay ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pagunlad ng ekonomiya. Maaari na po magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Ang deadline, July 31. Yon! Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:38. Pinabulaanan ni Senator-elect Ping Lacson ang mga ulat na nakipagpulong siya kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni Lacson na wala itong katotohanan lalo't hindi anya ito angkop sa sitwasyon dahil isa siya sa posibleng maging senator judge sa impeachment trial. Paliwanag ni Lacson, bagamat karaniwan lamang na magpakita ng courtesy sa Vice President ang mga bagong halal na senador, hindi anya ito may tuturing na angkop sa kasalukuyang sitwasyon. Kung ako, uupo ako bilang isang potential na senator judge dahil hindi pa naman natin sure kung magko-crossover yan sa 20th Congress o hindi papayagan, no? Kung sakali mayroong mag-petition sa Korte Suprema. But potentially, uupo akong senator judge kasi senator-elect na ako. At si VP Sara, siya yung naharap doon sa impeachment case, nahawakan ng Senado. So para sa akin, napaka-improper para sa isang senador, uupong senador, para makapag-meet sa isang nasa sakdal o harap sa isang impeachment case. Senator Ping Lacson. Personal na tinututukan ng Pangulong Bongbong Marcos ang buong proseso ng pambansang budget sa 2026 upang hindi na maulit ang kontrobersya na nilikhaan ng 2025 national budget na umani ng negatibong reaksyon sa publiko. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman sa panayam ng 2x2. Hands-on ang Pangulo sa proseso ng 2026 budget at handa ito na umupo sa BICAM upang matiyak na ang paggastos ay naaayon sa mga prioridad ng gobyerno at kasama ang mga proyektong nakahanda na. Magpupulong ang Development Budget Coordination Committee sa May 26 para isapinal ang budget ceiling na nakadepende sa revenue projection mula sa Finance Department, BIR at Bureau of Customs. Umaabot na sa halos 11 trilyong piso ang panukalang pondo ng mga ahensya ng gobyerno para sa kanilang mga programa sa susunod na taon. Yung 11 trillion po, yun yung nire-request ng mga government agencies. Alam niyo naman, pagka humingi ka, ba't ka na mahihingi ng maliit? Ayun, kaya pagdating po ng dulo niyan, mga bandang June, magkakaroon na ng liwanag yan. Kakatayin na yan. Tapos yung bababayan, yung makakasama sa NEP kung tawagin, yun ang isasubmit sa Congress. Gano'n daw kung batsero yung isasubmit ng mga 7 trillion ngayon? 7. Dahil ngayon ay nasa 6 tayo ngayon, 6 plus. 6 point something trillion by next year. Baka 7 na yan. Ang proposed budget ng bansa ay 7 trillion pesos. Samantala, naibigay na ng Department of Budget and Management sa DepEd ang 4.1 billion pesos para sa pag-hire ng 16,000 teaching positions sa public schools. Kinumpirma ni DBM Secretary Amina Pangandaman na naibigay na sa DepEd ang pondo kaya maaari nang simulan ang recruitment o ang pagtanggap ng mga guro at iba pang posisyon. Bale po yung 16,000 po is 4.1 billion pesos po ang inilaan natin dyan sa ating General Appropriations Act. Comprehensively released po, nasa DepEd na po yan. So sana po yung ating Department of Education, simulan na po yung pagpaprocess ng mga mag-a-apply. Kaya sa dami po nito, medyo hindi po madali yan. Secretary Amina Pangandaman. Pero kulang pa rin ang 30,000 guro sa buong bansa kahit na inaprobahan na ng DBM ang 16,000 karagdagang teaching positions. Sinabi ni Yusek Willie Cabral ng DepEd ang 16,000 bagong posisyon ay bahagi ng 20,000 teaching posts na kanilang inihirit para sa 2025. Pero basehan niya sa inventaryo
ng ahensya, hindi pa rin ito sasapat kung pagbabatayan ang teacher-student ratio. Samantala, sinabi naman ni Education Secretary Sani Angara na ikakalat nila ang 16,000 teachers sa lahat ng education levels kabilang sa elementarya, junior high school, senior high school at alternative learning system. Susunod! Tito Bo! Sino itong actress na masyado na raw sakitin? At lumalala na ang pagiging malilimutin. Dala siguro ng pagtanda. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita sa ZRH. Pangunahing balita. Alas 7:46. Tuloy ang mga pangunahing balita. Nakadepende na sa gobyerno ng Netherlands ang implementasyon ng arrest warrant laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ang sinabi ni Dennis Arvin Chan, head ng DOJ Refugees and Stateless Persons Protection Unit, sa gitna ng nakabinbing asylum request ni Roque. Ayon kay Chan, nakasalalay sa mga opisyal ng Netherlands kung paano nila itatrato ang kaso, pero kung dito sa Pilipinas, binibigyang prioridad ang aplikasyon ng isang refugee at kailangan muna itong matapos. Matatanda ang naglabas ng arrest warrant sa kasong qualified human trafficking ang korte laban kay Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa dahil sa munay kaugnayan ng mga ito sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. 7:47 ang ating oras. Nasa linya natin, kumbachero, ang dating Chief Presidential Legal Counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Sal Panelo. Attorney Sal, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning. Kayo po ba'y nasa The Hague ngayon, Attorney? Hindi, nasa kwarto ko, kagigising ko lang. Ayos. Nagising, kami pala ang gumising sa inyo. Kumusta kayo, Attorney? Kayo ba'y tumutulong o part ng legal team ng dating Pangulo? Ever since naman, ako naman ang nagtatanggol sa kanila, di ba? Opo. Pero dyan po sa proseso sa The Hague, ano po ang active participation ninyo? Hindi. From the very start, sinabi ko na dapat ang umahawak doon yung mga dayuhang abogado. Sila ang nakakaalam doon, sila ang mga nagpa-practice doon. Dapat sila. Yung mga abogado sa Pilipinas, kung tatanungin tayo tungkol sa mga batas dito, doon tayo po pwede magbigay sa kanila ng insights. So wala pong Filipino lawyer na uma-assist man lang doon sa defense ng dating Pangulo? Yan ang hindi ko alam sa mga nandun. Dahil nung una, ang alam namin si Attorney Harry Roque ay nagpe-presenta. So ang kaya ang intindi namin, pwede at kailangan may tumulong na Pilipinong abogado. Pero ang alam ko, di ba tinanggihan ng kanyang alok? Opo. Ang alam ko, yung dalawang abogadong dayuhan. Oh, okay. So kayo ay sa ngayon, Attorney Sal, anong kay VP Sara, kayo po ba tumutulong ngayon? Hindi. Ano ba tawag mo doon sa mga statement na inilalabas ko? So yun yung paraan ng inyong pagtulong sa kanila, ano po? Ever since naman, hindi ba ganyan ang ginagawa? Okay. Dito ho kay Attorney Harry Roque na sinasabing anong allegation, kumbachero, na siya kinasuhan at siya ang sabi niya he's being persecuted by the Marcos administration. Yun din ho ba ang tingin ninyo doon, Attorney Sal? I don't think so. Kasi kung ano bang reason ba't siya pinipersecute? Kung ang reason niya dahil critic siya, ako critic din . Marami namang ibang critic, mamatitinding mga critic. Ba't di kinakasuhan? Marahil meron siyang ginawa o nagawa na sa tingin ng mga nag-imbestiga, dapat siyang kasuhan. Pero gaya ng sinabi ko,
sa programa ko at sa iba pang mga interviews, abogado naman siya. Sa tingin ko, kailangan bumalik siya at harapin niya. Tandaan niya, nakakalimutan niya na the burden of proof lies on the government. Yung nag-aakusa sila mag-provide, hindi nga kailangan siya mag-provide. He's presumed innocent. Kasi ang problema niya, pag mananatili siya dyan sa Hague, ang dating, ayaw niyang umuwi, nagtatago siya. Ngayon, sinasabi niya na nag-sisik siya ng asylum. Ang reason ng asylum is when you're persecuted politically. Pero ang problema nga, kung ang dahilan mo lang kritika, maraming critics. Bakit hindi naman pinipersecute yung mga critics? So kayo po, attorney, ang personal take niyo po doon, he is not being persecuted? I don't think so. Kasi nga, kung yung ang basehan niya, he is a critic with, I think I'm even more critical than him. Actually po, attorney. Kasi bakit ako hindi dinidemand? Walang kaso sa inyo. Oo nga. There is nothing in me that those people looking for issues against me can find. Ngayon, kung ikaw ay ang problema kasi, eto mawalang galang na sa kanya. I was watching the congressional hearing. Marami siyang contradictions doon kasi. Habang sinasabi niya hindi siya may-ari nung isang sinasabi na siya ang may-ari, sa Baguio. Yeah. And yet, yung mga sinasabi niya na ginawa niya are all acts of ownership. That's one. Sinasabi niya hindi siya abogado ng ganito, pero lumalabas, mga dokumento, siya abogado. Siguro on the basis of that, kaya siya nakasuhan. Galing din sa kanya, self-inflicted kung baga. But having said that, ang burden of proof pa rin lies. Kasi probable cause lang yun . Hindi naman proof beyond reasonable doubt yun. So yung pong hindi niya pag-uwi, paano namin at dapat i-interpret yon ng ating mga kababayan? Well, the perception, rightly or wrongly, tama man o mali. Pag hindi ka humarap sa kaso, ibig sabihin, ikaw ay may itinatago o guilty ka. Tama man o mali yun, Kasi kung wala naman dahilan, hindi ko matanggap yung persecution . Kasi maraming nagkritik maraming bumabanat at matitindi. Pero bakit hindi sila pinoprosecute o pinipersecute? Sa tingin niyo po ba ay yung kanyang appeal for asylum sa the Netherlands ay mapagbibigyan on the basis of what he's saying na pine-persecute siya dito? Hindi natin alam yun kasi ang maghuhusga nun yung Netherlands. Pero kung ako maghuhusga dito, hindi ubra sa akin yun. Sa Netherlands yan. Gagamitin pa raw na isa pang dagdag na ebidensya niya itong kasong ipinail sa kanya . Ang problema kasi, pag may kaso ka, may tinatawag na determination of probable cause. And under the Constitution, ang judge na magde-decide kung meron nga, apart from yung prosecutors investigating it. Personal na i-examine niyan. Nag-issue ng warrant of arrest yung judge . As a general rule, pag ang judge na nag-issue, the presumption of regularity is there unless you can prove na bias against you. Wala naman tayong nakikitang bias ng judge. Hindi siguro kilala siya nun. Opo. Last na lang po. Pinakamainam na lang, umuwi na lang siya. Umuwi ka na, baby. Sa tingin, kasi kung ako yun, umuwi ako. Kasi nga, sila naman magpuprove hindi naman ako . Let them prove their case. Correct. Attorney, kayo po ay pareho namang nagtatanggol sa dating Pangulo at kay VP Sara. Pero parang ito po personal take ko lang to, maaaring mali po ako. Parang no love lost kayo kay Attorney Harry Roque. Meron ba kayong grudge o hindi pinagkasunduan o may tampuhan ba kayo before pa?
let's put it this way. Alam po ninyo ang aking history, reputasyon. Kaibigan man kita o hindi, pag mali ka, pupunahin kita. Ginawa ko yan sa napakalapit na pamilya sa akin. Si Benhar Abalos, Tito sa lang tawag sa kanya. Sapagat ang kanyang ama ay inaanak sa binyag ang aking anak na abogado si Paulo. Inaanak pa rin sa kasal. At ako pa ang abogado niya. Abogado niya noon. Pero, nung mali siya bilang cabinet member, pinuna ko siya ng pinuna. Hanggang ngayon nga, masama ang loob sa akin. Marami akong ginawang ganyan. Si Toby Chanko, kaibigan ko yan. Pero nung nagsalita siya, nagbigay ako ng payag naman. Masama na naman siguro ang loob sa akin yan. Pag mali ka. Kung tama ka. Regardless of whether you are a friend of mine or you are on the opposite side of the political fence. Yan ang reputasyon ko ever since. Oo. At dito po kay Attorney Harry Roque, dati na ho bang may mga mali siyang nagawa? Bukod dito? Hindi ba pinuna ko na yan nung nagsalita siya about dun sa nangyari sa China na wala naman siya doon? Remember that? Sabi niya, meron siyang binanggit doon, wala ka naman during our trip to China, hindi pa siya miyembro ng kabinete noon. Binanatan ko siya doon. Sabi ko, masyado kang madaldal, wala kang alam dyan. Hindi. In fairness to you. Basta sa akin. In fairness to you. Basta mali. Basta mali. Tama po. Wala bang umaawat sa inyo? Si VP Sara, Attorney Sal, balato mo na sa akin to. Wala naman nakakaawat sa akin. Meron pa. Pag mali, kahit si VP Sara at si Presidente Duterte, pag mali sila, maniwala kayo, hindi po pwedeng makatakas yan. Kailangan ganyan tayo Otherwise, walang mangyayari sa bansang ito kung namimili tayo ng pupunahin natin. Si Presidente Marcos, pag tama siya, pinupuri ko siya. Gaya nung, hindi ba yung kanyang jurisdiction? Tama yon. Pero nung siya nag-cooperate, binanatan ko naman siya. Si Maynard Guevara, binibira ko siya noon, di ba? Kaibigan ko yan, cabinet member. Nung ang linya niya, sabi niya, walang jurisdiction. Walang jurisdiction, pero file ka ng file dyan sa ICC ng kung ano-anong pleadings. Which means, na meron kang jurisdiction at gagamitin sa'yo yan. Eventually, at yun nga ang ginamit. Yun nga. Ng tatlong judges. Wala kang jurisdiction, pero file ka ng file sa amin, may jurisdiction kayo. And yet, when siya nag-recuse, pinuri ko siya ng mabuti naman. Ganyan na akin. Kung tama ka. Kung mali. Okay. Attorney Sal, thank you. Attorney Sal, salamat sa pagtanggap sa tawag namin. Pasensya na sa panggigising namin sa inyo. Thank you. Salamat po. Okay lang. Salamat sa inyo. Ay! Mon Samson ng Manila Bulletin. Kumusta ba ang mga kasamahan nandyan sa Manila Bulletin? May babawasan daw kung batserong gastos ang Manila Bulletin. At ang Abel De Leon and Rocky Nazareno. Ganon? Magandang morning kay Kuya Jerry Labasan at kay Kuya Arthur Fermin na naghihintay ng malakas promo sa Japan. Japan! Wala daw ba? Sherwin, magpunta ka daw sa Japan. Sapagkat nandun ang sagot sa kahirapan. Ayun. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, magandang umaga kay Kuyang Obet Imperio at saka kay Kuyang Boy Fabian na nagpakain kahapon. At good morning din kay Administrator Gillian, binabati uli ni Engineer Tony Administrator ng congratulations. Kamusta ba mga patubig natin dyan? Most outstanding map 1. Laban tayo dyan. Laban tayo na libreng tubig dyan. At magandang umaga
Den Combachero, kay Ninong Dong Tolentino. Reliable at stylish crossover SUV ba? Sa presyong hindi abot ng 1 milyon ang hanap mo? Aba, ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa'yo. Sa presyong 998,000, aba, wala nga 1 milyon to. 998,000, ang all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV. May 1.5 liter 4-cylinder engine paired with a 9-speed CVT transmission para sa mas suwabe at fuel-efficient na drive. Ayan, tingnan mo yung labas, tingnan mo naman ang guwapo. Sa loob niyan, sa loob ng Tiggo Cross, ay mayroong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. Yan bang Cherry Tiggo Cross may Apple CarPlay o kaya Android Auto compatibility? Hindi mawawala yun. Andon yan. Mas kumpinyente, lalo na para sa inyong long-distance road trips kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Para naman sa inyong peace of mind at worry-free ownership, ang all-new Tiggo Cross ay may 5-year bumper-to-bumper warranty. 3 years na free roadside assistance. May yun agad pa sinasabi. At 3 years of free preventive maintenance. Saan ka pa? Ayos! Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines. Mr. President, nag-statement na kayo, yung Chief PNP. What's next? Dapat yung mga nagbigay na statement ng Pangulo, sabi ng Pangulo, lumabas sa kalsada ang mga pulis o orderan niya. Si General Marbil, ano na? General Marbil, ano ba hinihintay nyo? Dapat nga, hindi na iniuutos ng presidente yan eh. Ano na? Pambira po siya. Ay, nako. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing.